Mga kapuso, balik muna tayo sa bayan ng Hirona. Buboy, balita ko gagawa raw kayo ng panghimagas? Ito ang inuyat, isang uri ng pampatamis na gawa sa tubo. Isa rin ito sa mga ipinagmamalaking produkto ng Hirona. Okay po mga kapuso, kung kanina nagtagbas po tayo ng mga tubo, ngayon naman po ay pipigaan po natin. Hindi po gamit ang mga kamay, kasi syempre mahirap po yun. Gagamitan po natin ng malaking machine. What a force! Bang! Durug na durug talaga, tol! Pagdating dito, wala na. Sobrang nipis na talaga dun. So, ito yung parang sa experience, parang ito yung pinakamasaya na part. Magtutusok ka lang ng ganyan, no? Walang tapon sa tubo, may pakinabang pati ang pinagpigaan nito. Okay mga kapuso, after po natin na mapigaan itong mga tubo na nakuha po natin, ang ginagawa po nila ay hindi po nila tinatapon itong mga yung napigaan na. Kasi ang ginagawa po nila, pinapatuyo po nila ito. At pagkatapos, ginagawa po nilang panggatong para maluto po yung inuyat. Okay, kuya? Bante! Di ganyan din po ba yan? Ayan, mga kapuso, see you! Ganito nila yan, sasalansan po nila yan dito. Ayan. Okay po. Oh, di ba? Mga ilang araw po ito pinapatuyuan? Pag malakas po yung sikat ng araw, dalawa po kaya po. 2 araw, tuyo na po yan. So, after 2 days, ito po siya, tay. Kuya Bray pala. So, kita mo naman, napakabisa rin ito panggatong. Ang mga nakuhang katas ng tubo pakukuluan sa kawali. Kailangan ding tanggalin ang mga lumalabas na bula sa katas ng tubo. Okay, tatry ko po Ano po, bakit po tinatanggal po itong bula? Para maging malinis po yung inuyat natin. Inuyat. Ang galing no, para siyang yung, alam mo yung pag sa baboy ba yun? Baboy ba yun yung baka? Yung pag may yung parang sebo, yung parang dirty parts ata tawag nila dun. Warm. Sorry, okay ba yun? Parang nagsayang ata ako. Ha? Okay lang. Okay lang magsayang, ha? Huwag lang masyado Huwag lang masyado. baka mahulog ka doon. Oo. Wag lang daw ako masyado malikot at baka mahulog daw ako doon. Mahigit 40 taon nang nagluluto ng inuyat ang pamilya ni Aling Piling. Mula noon hanggang ngayon, wala raw silang binago sa proseso nito. Kaya naman ang lasa hindi rin nagbabago. Okay, mga kapuso, ngayon kung nakita po ninyo, kulong-kulo na po siya, no? Ngayon po, ang gagawin po natin siya, itatakpan po natin siya gamit po nito para hindi po mag-overflow o hindi po matapon itong mga tubo po natin. Ang inuyat, the best daw ihalo sa kakanin na kung tawagin nila kaskaron. Atining, paano po ba gumawa po ng karyoka or kaskaron kung tawagin? Okay, ang sangkap po nito, malagkit na bigas at saka niyog. Malagkit na bigas at saka niyog. Okay po. Tapos ipapagiling natin siya, pero ito na po yun. Tapos lalagyan natin ng konting tubig. Okay po. Sige nga po. Oh, para na siyang dough. Parang ganun. Parang na sa inyo ata kagad na. Sa akin pa. Kailangan po pa ganito. Mabuti. Itutulak ko po. Masa mo. Ganyan. Ganyan. Itutulak mo ganyan. Ayan, gaganyan lang. So, gaganyan. After mo magganyan, pag malambot na po siya, na pagsama-sama, kukuha po. Konti lang. Kukuha ng kaunti lang. Sige po, ganito po. Gaganyan po. Bakit po sa inyo parang hindi po sumasama yung yung dough? Sa akin po parang nilamutak yung itsura niya. Kaunti pa. Madami masyado yun. Marami masyado, kaya bawasan Hindi siya natin. masyadong maluluto kasi At saka ito isasalang sa pinakuloang inuyat. Ngayon, dahan-dahan po namin isasalang ito dito. Nang hindi po kami matatalamsikan.
Ayan. Yes, iba po. Ayun na siya. Ayun na yung kaskaro natin, oh. Ganyan pala yan. Oh. So, lutuin pa natin. Pero dapat nandahan lang yung paghalo kasi pag tumalsik to, talaga naman. Okay na po yung halo. Okay na po Antayin yan. lang po siyang Tapos, aantayin lang natin siyang Lumitaw. lumutaw. Okay. Makalipas ang ilang minuto, sabay nang naluto ang inuyat at kaskaron. Tara, ahon po natin. Ayan. Pagdating naman dito mga kapuso, sila na lang po yan. Ha? Ano lang po ako? Support. Ayan. Mainit na. Hahanguin ng mga nalutong kaskaron at saka sasalain ang inuyat. Ang mga nagawang inuyat ilalagay sa lata at saka ibibenta sa halagang 50 pesos. Ngayon, taste test. Game. Wow. Matamis. Ito yung sinasabi ko kanina yung amoy niya na parang mazesty. Finally, pwede nang tikman ang kaskaron. Oh. Wow. Hindi siya matigas sa labas, ha. Crispy siya. Pag kinagat mo siya, sa loob, malambot. Ngayon, experience ko, worth it kasi from magtabas, nalaman natin paano gawin itong inuyat, natuto pa ako paano gumawa ng kaskaron. All experience ko, amazing. Sobrang saya.